At nagpapasalamat dahil dito sa tulungan, dito sa pagtutulungan nating lahat, isa't isa, at konting malasakit sa bawat kapwa Pilipino ay makikita natin na malalampasan din natin itong hamon na hinaharap natin. Kaya unang-una, siyempre, food supply ang pinakamahalaga. Ito, may kaya natin makontrol. Ang presyo ng langis, siyempre, binapantayan lang natin kung ano yung mangyayari sa gera. But sige lang, it's something normal pa naman, Mark. Everything is normal and we'll just keep working to make sure that it stays that way. Para naman kabuhayan na ng ating mga kababayan na hindi maapektuhan. Tingnan po ninyo ngayon ang nangyari sa ating bansa. Nagkakagyera na po sa ibang panig ng daigdig. Dito sa bansang Korea, alam po ninyo, isang araw lang po ako nagtanong-tanong ako eh. Alam po nila kung paano nila gagampanan ang tungkulin nila sa mamamayan nila. Hindi sila apektado sa supply ng langis. Hindi. Isang araw lang pero nakapag-adjust silang lahat. Aray ko, Senator Marcoleta. Mga kababayan, fact check tayo kay Senator Marcoleta. Okay? Hindi daw ho apektado ang Korea sa pagtaas ng gasolina. Mali po yan. Ang South Korea ay umaasa ng halos 70% ng langis nila sa Middle East. Ibig sabihin, kapag may gera sa Iran, USA at Israel, direktang tinatamaan din sila. Sa katunayan ho, tumataas din ang presyo ng gasolina sa Korea. Apektado ang transport, magsasaka at manggagawa. At ito ang tanong, kung hindi sila apektado, Senator Marcoleta, bakit sila naglalagay ng price cap? Bakit sila naglalabas ng oil reserves? Bakit sila nagbibigay ng subsidy? Simple lang ang sagot, dahil may krisis ho talaga. Mga kababayan, ang presyo ng langis ay global. Hindi kontrolado ng kahit sinong presidente yan. Kahit Korea, kahit Amerika, kahit Pilipinas. Ang pinagkaiba lang ho mga kababayan, mas malaki ang budget ng Korea para saluin ang epekto. Pero ang katotohanan ho, pare-pareho tayong apektado. Kaya bago tayo maniwala sa mga pinagsasabi nito ni Marcoleta, alamin muna natin ang buong katotohanan. Dahil ang krisis sa gasolina hindi gawa ng isang tao, kundi epekto ng giyera sa buong mundo. Kaya next time, Senator Marcoleta, huwag kang magtanong-tanong. Alamin ang datos. Mag-research ng maayos para hindi ho kayo nafa-fact check. Real talk lang, Senator Marcoleta.